nabanggit pa yung pangalan ni Erwin Tulfo, nabanggit pa yung pangalan ni ni Tito Soto. Kaya pala haharangin talaga nila. Kaya sabi ni Erwin Tulfo kahapon, mga kababayan, na kailangan muna yung kopya ibigay muna doon sa komite para mahimay-himay, para ma-verify nila. Kumbaga sasalahin, oy, huwag mo to isali, nandiyan pangalan ko. Halimbawa ito naharang, mga kababayan. Halimbawa ito naharang, hindi natuloy nga rin yung araw. Tapos ipapatawag ito dahil itutuloy daw nila. Dahil challenge ni Erwin Tulfo nung kahapon, kahit isasama pa lahat-lahat, kasali na doon sa Blue Ribbon Committee. Magiging member lahat. Sa yung magiging minorya. Tapos ito mangyari, mabanggit yung pangalan sa dalawa. Baka sabihin, andiyan pangalan? Sinong nakakilala dito? Taas kamay, ito, sinong mga expert dito na mabanggit yung pangalan ko? Huwag kayong sasama, huwag kayong sasama. Pero ngayon, anong nangyayari? Wala ako Okay, 20 na maleta times 3 sa isang linggo, 60 na maleta po yan. Then, apat na beses sa isang buwan po kasi 4 weeks. Ito, mga kababayan, ang pinag-usapan dito, malita. Alam po natin lahat na ano ang laman ng malita. Sabi nga dito ng Marines, mga basura. Pero ayon po dito sa itong mga makikinig talaga, may makapapanood dito, pira po ito ang laman ng malita. Pira, malitang pira. Tayo na mga pobre, ito nga na pinakamaliit natin ni pitaka, pinakamaliit natin na wallet, hindi tayo makapuno. Mahirapan tayong pumuno ang ilang piraso lang na papel. Pero ito sila, ang pinag-usapan nila dito, ang dinilipit nila, malita. Hindi isa, hindi dalawa, kundi higit sa 20. So 240 po na maleta sa isang buwan times 33. 240 na malita sa isang buwan. Bihiraw. Pag i-divide mo yun sa isang araw, naku po, sa loob ng isang buwan, apat na linggo, 30 days. So, ibig sabihin, ako po, Sabado at Linggo lang wala. Kumbaga araw-araw yon may dinideliver. 240, di para. Nabubo talaga ako. Nakakalula yung amount, nakakalula sa dati. Akala ko 24, 240, biro mo sa isang buwan. Paano din maubos yung pira natin, mga kababayan? Sinilid sa malita, iniluklok sa malita at diniliver. Dalawa. Pinag-usapan nito, parang isang bahay lang pinuntahan nito. Hindi pa binanggit yung iba, hindi pa binanggit yung patungkol sa mga congressman. Aba, mga kababayan, nabanggit pa yung pangalan ni Erwin Tulfo, nabanggit pa yung pangalan ni ni Tito Soto. Kaya pala haharangin talaga nila. Kaya sabi ni Erwin Tulfo kahapon, mga kababayan, na kailangan muna yung kopya ibigay muna doon sa komite para mahimay-himay, para ma-verify nila.
kumbaga sasalahin. Oy, 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 huwag mo to isali. May naandyan pangalan ko. Halimbawa ito naharang mga kababayan. Halimbawa ito naharang hindi natuloy nga rin yung araw. Tapos ipapatawag ito dahil itutuloy daw nila. Dahil challenge ni Erwin Tulfo nung kahapon, kahit isasama pa lahat-lahat. Kasali na doon sa Blue Ribbon Committee. Magiging member lahat. Sa yung magiging minorya. Tapos ito mangyari, mabanggit yung pangalan sa dalawa. Baka sabihin, oy, andyan pangalan. Sinong nakakilala dito? Taas kamay, ito, sinong mga expert dito na mabanggit yung pangalan ko? Huwag kayong sasama, huwag kayong sasama. Pero ngayon, anong nangyayari? Napangalanan. Pero hindi pa naman kami kumbinsido. Pero naniwala naman ako. Dahil halataan naman, nagkakandara pa kayo kung paano ninyo proteksyonan, kung paano ninyo ililigaw. Ngayon, kaya matuto talaga may kasabihan mga kababayan, no? Kahit papaano pa, basta panig tayo sa kabutihan, hindi mananaig ang kasinungalingan. Di ba? Months po yan. Then palagay na lang po natin na 40 million ang isa. Ang bawat bag, meron na pong 316.8 billion. Pero sa kwan lang po yon, sa Forbes Park lang. Ang sabi po ng mga witnesses ay... Sa isa lang yun. Pero mo mga kababayan, sinulo. Buhaya talaga. Hindi talaga. Kaya nga totoo talaga yung sinasabi ni Kiko Barsaga, mga buhaya talaga. Pag di mo dyan ang swapang matakaw. Buhaya talaga. Biro mo, bilyon-bilyon mo, kinuha mo. Tapos ang masakla pa dito mga kababayan kung sinong nakapapanood dito, balikan lang natin. Hindi, pinapanood ko to kanina. Naku ba, ang tagal? Nabanggit pa yung mga pangalan sa mga makabayan, Black mga Franz Castro, mga Brusas, sino ba yung bakla na... Pero mo, kasama sila sa mga paper bag? May nabanggit pang malita? Tapos, kalaban daw nila ang korupsyon? Oposisyon daw sila? Tapos kasabot pala sa nakawan? Bira. Dito natin makikita mga kababayan, itong mga politiko kasi di naman lahat. Mabibilang lang ng daliri. Maliban sa buhaya sila, hipokrito pa. Pero mo, pati pare, may malita at may subri, nagasuta na pang tumanggap. Ira naman Kayo talagang 18 marriage, pahamak talaga kayo. Mananagot talaga kayo. Pati si Mike Defensor, ano sabi? Na-bribe daw kayo ng tag 5 million? Iwan ko kung bawat isa ba sa inyo o kayong 18 dyan na bribe ng 5 million galing daw kay Sir Mike Defensor. Ako hindi ko niwala. Sa mukha nitong mga magigitin natin ng mga Marines, ako po. Sakripisyong buhay nila, sakripisyong pamilya nila. Hindi natin alam mga kababayan kung anong pressure yung nanggagaling talaga sa kaliwat kanan. Pati siguro batiko sa sariling pamilya. May sinabihan pa siguro dyan ng mga asawa nila. Ikaw kasi sali ka pa dyan. Manahimik ka na lang dyan. Tingnan natin, nagugulo na buhay natin. Minsan may nangyaring ganun. Bagay yung mga nagkasakit, may namatayan. Bagay sinabay, tima mo.
Sumangkot ka nga, sumali ka kasi, nakarma na tayo. Baka nasisi pa sila sa kanilang mga ginagawa ngayon. Pero kitaan natin mga kababayan, ha? Nagpakasundalo sila para sa sambayan ng Pilipinas. Salute sa inyo, sir. Saludo ko sa inyo. Dahil, sir, pag kalimbawa may pagkakataon, may mag-raise ng funding, kahit maka-share man ako, kahit bariya lang. Kahit bariya lang. Wala naman na yung mga babayan dito. Kahit sabihin lang natin, makapag-share man lang tayo dito sa isa sa kanila. O sir, mag-abot ako sa iyo pang isang araw na konsumo ninyo. Pwede naman siguro, sir. Bilang pasasalamat sa kagandahang loob, kabayanihan na ginagawa ninyo para sa ating bansa. Dito natin makita mga kababayan na itong simpleng tao, itong 18 Marines, pasalamat tayo dito sa isang attorney na tumindig at kayang-kayang dumipinsa. Hindi sila iniwan dahil pag wala itong si Attorney Baligod, walang magagawa itong 18 Marines. Biro mo sa unang Blue Ribbon Committee Chairman na si Ping Lacson, hindi sila pinaniwalaan. Dahil nakita ni Lacson na itong mga testamento nila, itong mga pahayag nila, hindi ka panipaniwala. Dahil sa dami at sa sobrang laki ng halaga, hindi ka panipaniwala na sila gumagawa. Hindi pinaniwalaan. Pero ngayon pinabigyan tayo mga kababayan. Itong Blue Ribbon Chairman natin ngayon, binalik si Senator Marcolita. Senator Marcolita, palakpakan. Pati sa Aguado, nagde-deliver din sila ng halos 3 to 4 times kada linggo. So, kung i-times 2 po nyo yan, Saan po yung Aguado na yun at kanino pong pag-aari yung pinag-deliveran nyo ron? ang sabi po nila kay dating Speaker Martin Romualdez. So kung Aguado and Forbes Park lamang po ay 633 billion na po yun. No? Grabe, no? Buhaya talaga. Buhaya talaga. Tumatawag natin dyan. Dalawa lang. Ganun na kahalang ang bituka. Ganun na kakapal ang mga mukha. Hindi naman tayo nang husga. Pero ayon ho dito. Pati pa yung kasabat pa rin yung dating senador. Diba? Nakikita niyo mga kababayan yung nag-circulate sa social media itong 51 na involved. Pati pala yung nabanggit yung pangalan ng mga aso. Ate Claire. Basta ang dami. Yung mga congressman, Terry Ridon, naku po, si Dan Fernandez. Andoon sa Quadcom dati, yung maangas. Sabot pala. Kaya pala, gusto nilang ibahin yung mga ginagawa nila, gusto nilang itapon kay Bibi Sara na naglusay ng pera. Sila pala. Ang pinag-uusapan lang po natin yung 2 locations na yon. Papaano po yung pumunta sa ibang mga congressmen, Nako, mga senador, no? nako. So tama po Mga senador. yung estimate ko na Pangalanan mo yung mga. Ito si Marcolita, dating congressman, ngayon senador. Senator Marcolita, hindi ka talaga naambunan? Grabe ka naman. Nang umulan ng biyaya, yung House of Representatives, ka nakasilong. Bakit hindi ka lumabas? Mambunan ka man lang sana? Kahit sipunin ka naman lang?
Dito po makita natin mga kababayan na pag sumali ka talaga dyan sa laro na yon, nasa sa iyo talaga yon kung sumama ka o hindi. Tingnan natin si Kiko Barsaga. Hanggang tinuluyan na siyang tinanggal pero hindi talaga siya nagpapikto. Alam mo niya, yung mga parinig niya, kaya nga nagagalit sa kanya yung mga kasamahan niya dyan na sabi pa nga ni Congressman Marcolita, kung nasasaktan kayo sa salitang kung affected kayo sa salitang buhaya, malamang buhaya din pala kayo. Mag-ama talaga. Dito mga kababayan, daan lang natin to sa tawa-tawa. Ito po ang issue ng ating lipunan ngayon. Brasuhan, yung pagdidipinsahan kung sino yung dapat dipinsahan para hindi matukoy yung korupsyon. At pinagigilan nila na talagang minamadali itong impeachment. Yeah. Para matabunan itong sa Blue Ribbon Committee, dapat unahin yung impeachment. Saka na yung Blue Ribbon Committee hearing. Yeah. Pala. Dami palang mabaho doon. Dami palang mabunyag mga kababayan. Kaya nga, huwag magpakahipokrito. Dahil hindi sa lahat na panahon na tayo'y nasa pabor. Minsan na nasa malilim ka ngayon, kinabukasan nakabilad ka. Nasa tanghaling tapat pa. Naku po, ang sakit naman nun. Sunburn ang mayari sa'yo, sunburn. Around 800 billion pesos po yun. Yung sinabi ko po na maling assumption ni Senator Lacson na ang alam niya galing lang sa flood control, marami pong pinanggalingan po ito, hindi lang flood control. Yung retrofitting ng mga bridges nationwide, no? Naku. Yung repair ng so-called damaged irrigation canals na wala namang damage. Naku. No? Retrofitting ng bridges, wala pong na-retrofit na Itong sa may irrigation canal mga kababayan na nangyari yun dati sa mga nakarang hearing, naalala ko yun Bakit tumalabas yung budget para maintenance na wala pa naman pala ang kanal? Yun pala ginagawa nila? Grabe no? na tulay. Yung reforestation program ng DENR, tingnan nyo po, wala pong, ang sabi sa COA yata ay namatay ang mga tinanim, pero wala namang tinanim. Kaya patay talaga. Namatay o pinatay o wala talagang tinanim. Yun ang tama. Grabe mga kababayan. Grabe talagang kabulastugan. Pero itong lahat na babanggitin ng korupsyon, kung papanoorin natin itong mga galit sa Duterte, sabihin, sa panahon ni Duterte nangyari yun. Kaya nagsikripisyo ito administrasyon ngayon dahil ito dati pa to. Kaya dito lang sa administrasyon ngayon, nabulgar itong mga anomalya ng korupsyon dahil sa dating administrasyon ni Duterte. Yun ang mga argumento ng mga siraulo. Yung mga kwan po, importation sa sugar, no? Wait, how old is the new hire? I don't know, but he literally uses Excel. So, may narinig po ako na kausap si Congressman Saldico. Narinig ko po mismo habang nag-uusap sila. Ang sabi nga niya, itong i-deliver sa kanya ay parang patak lamang. Dahil marami pa pong ibang pinanggagalingan. Halimbawa po, confidential funds ng iba't ibang ahensya ng gobyerno, ikinukuha po rin nila Matakaw talaga, no? Buaya talaga. Pero mo, hindi sa'yo naka-assign yun, kukunin mo.
Tapos ngayon, tinututukan ang confidential fund ng pangalawang Pangulo. Yung si Mary Grace Piatos. Ito Mary Grace Piatos, mga kababayan, wala yun. Piatos. Chichiria. Tinatapatan ng malita. Ano kayo ngayon? Yung mga ngiwi-ngiwi dyan na mga congressman, mga dilima, na may props pa kayo na Piatos. Paano yung malita? Paano ngayon ang malita? Masaya kayo nung kayo'y naghihiring dyan. Inaasar ninyo ang pangalawang Pangulo. Ngayon, bumaliktad na. Kaya tama ang sinasabi dito ni Senator Cayetano. Kung ano ang iyong itinanim, yun ang iyong aanihin. Ngayon, babaliktarin natin. Ito ngayon ang ating inaani. Balikan natin kung ano ang ating itinanim. Yun. Bumalik na sa inyo. Sino? Alam mo natin mga kababayan na itong mga tao malakas nagparatang sa ating pangalawang Pangulo, sila pala yung buhaya. Kayo pala. Baliwala lang ni BP Sara. Iwala sa kanya. Magkita mo, di ba si BP Sara, patawa-tawa lang, ba ganun. Wala pa. Ito po mga kababayan, pag wala kang ginagawang masama talaga, wala ka man dapat alalahanin. Total, halimbawa, sambahan ka ng kaso. Talagang upang wala silang mapatunayan dahil gawa-gawa lang, wala pa nang mangyayari. Sa bagay, andala ka lang sa trabaho mo. Masakripisyo lang yung pera mo dahil magbabayad ka ng abogado, magdepensa para sa'yo. O di ba? Kahit sabihin natin na abogada si BP Sara, hindi na pwede na ikaw magdepensa sa sarili mo dahil hindi mo na alam yung emosyon mo talaga. Ako naman na abogado ko tapos sabihin na gano'n na magnanakaw ako. Ano, kita ka? Ikaw nagparatan sa akin ng magnanakaw, kailan mo nakita anong oras, gano'n kami nakaw ko? Tapos pakita yung mga buklat-buklat na papel, baklit na papel. O sino sumulat dyan? Pakita mo sa akin sino sumulat dyan. Para tusukin ko yung mata. O di ba ganun-ganun tayo? Kaya kumuha ng abogado. Para iba yung abogado ba? Hindi naman sila direkta yung apektado. Ay nako, tuloy po tayo. No? Halimbawa, overpricing ng mga procurement. Isang example, Your Honor, no? Department of Justice. No. Historical confidential fund ng departamento na yan ay around 300 million lang. Oh. But there was a year na humingi sila ng almost 1.2 billion. Naku po, ang dami. Ano problema yun kay gagamitin? Ang rason, bibili daw ng surveillance equipment to monitor drug lords. Wow! Pa monitor? Si Mabilog. Ano mo nito? Si Espinosa. Pa monitor? Mga taong napakalaki influensya sa droga. Yung involved din sa Bilibi dati, si Dilima, involved sa droga. Kahit kumastos pa, sabihin na lang, sino ang mo dati? Kasamaan mo doon. Biro mo kababayan ha? Kasali yung isang departamento ng ating. Sino naman lang papaniwalaan natin dito mga kababayan ha? Alam mo natin dito, 3 co-equal branches ng ating government. Executive, Judiciary, Legislative. Lahat sila 3 involved sa nakaw.
Ngayon mga Pilipino, tanong ko sa inyo, ikaw, ako, anong contribution natin dito para ito'y mawakasan, para ito'y mabigyang daan para sa mga solusyon? Para hindi na maulit. Sabihin na lang natin, hindi, yung pirang wala na, pirang ninakaw na, hindi na maibalik. Dahil itong mga taong mag-issue ng restitution ay kasangkot din sa mga nakawan. Ano mga kababayan, sa sarili natin, ako bilang nagtatrabaho, magnanakaw din ako, yung oras. Pinapatay mo yung oras. Nakaw yun. Yung umabsent ka dahil may sakit ka kahit wala, nakaw yun. Kaya mga babayan, huwag tayo mag-hipokrito. Pero walang problema sa atin yung sarili man lang natin. Wala tayong ibang nakompromiso. Iyo talagang pirang ng bayan talaga. Kinuha mo at isinilid mo sa sarili mong lagayan. Masama mo yun. Tapos sinakripisyo mo yung mga tao na ito sanang pera ay para doon mapakinabangan nila at ilan lang sa inyo ang nakinabang. Tapos ibintang mo pa sa iyong tao dahil kinakalaban ka. Dahil hindi sang-ayon doon sa inyong mga ginagawa. Tulad ni Bibi Sara. Hindi sumasang-ayon sa inyo. Anong nangyari? Kinasuhan ninyo. Ngayon, babalikan natin kung anong tinanim natin dati. Dahil ito na ngayon ang bunga. Ang balita ko po, wala yatang nabili. At kung meron man po, yung 1.2 billion na price ng equipment, that's 4-5 times overpriced. Grabe, Kasi no? sa ngayon, 250 million, you will get a very good surveillance equipment. Familiar po ako dyan dahil na-involve ako sa company that manufactures certain equipment Biro mo? of that nature. Biro mo, 4 to 5 times ang price? Saan ka pa? Grabe mga kababayan, ha? Pinaghati-hatian yung pira natin. Tapos tayo halos na natin magkakakuba-kuba sa pagbuhat ng sako para magkapira. Mga bali pa yung biwang natin sa kabubuhat ng mga mabigat para lang magkapera. Pero yung iba dyan, tumatanggap ng malita, iba pa yung nagbubuhat. Paano yung mabubuhat biro mo? Halimbawa, may pera, 25 kilos. Hindi na daan-daan ha. Per kilo na yung pera ang pag-usapan. Ilang kilo yon? 36 kilos. May malita, may basura dyan, 48 kilos. Ilang basura yon? 4 na piraso. Magkano kabigatan? May 50 kilos dito, sir. Yun ang pera. Per kilo na sa kanila, hindi na pipiraso. Tayo isang piraso, 1,000 pipiraso. Tapos ang kasama niyan, 50 at 20 lang. Pag pumunta tayo sa palengke, pag gano'n na pagbuklat natin sa pitakan ko po, wala, nagastos ko na yung 50-20 na lang. Bumili ka ng isang pirasong sibuyas. 20. Naku po, 1,000 na lang natitira mo. Naisip mo na, pag itong 1,000 may pesahan ko na itong babasag. Naku po, ubos talaga to eh. Nasa, ano pa natin? Dugyot na itong tawag sa Bisaya, gisi-gisi na punit-punit na wallet. Isang pirasong pera. Tapos itong mga demonyong ito, mali-malitang pera. Ito mga kababayan, masasabi na lang natin, gusto man natin ng hustisya para sa ating bansa, hindi na natin magagawa. Bakit?
Ayaw eh. Naghanap ng paraan sila. Maraming paraan na kanilang gagawin para maharangan. Para itong 18 Marines, magawa nilang sinungaling. Ito ang bantayan natin mga kababayan. Kahapon ang babantayan natin ngayong araw kung matutuloy o hindi. Ito na namang 18 Marines, babantayan natin to. Lalabas pa ang katotohanan sa mga sinasabi dito o sila ba ang gagawing sinungaling? Ito pong inyong pinagsama-samang salaysay, punong-puno po ng mga litrato. May mga sasakyan po ito, may mga helicopters, at ang maleta po ay iba't ibang kulay at iba't ibang laki na nakasalansan. Ito po ba ay nilagay nyo rito para ipakita nyo kung gaano kalawak, gaano karami ang perang na i-deliver sa mga taong binanggit nyo sa inyong salaysay? Actually, sample lang po ng mga pictures and videos po, Your Honor. Ibig po ba nyo sabihin, meron pa kayong ibang mga litrato na maaaring ipagkaloob sa pagdinig para sa ganun ay lalo nating madetalye, mapatibayan na